Update sa mga anak ni Mimi. Si Mimi nga pala ay yung pusa kong inampon. Mga 2 years ago yata yon or more than 1 year. Napadpad dito dahil hinabol ng aso at inalagaan ko na siya hanggang sa lumaki. Kasi ganito rin siya kalaki nung napadpad dito sa amin. Parang hindi pa nga siya kumakain ng masyadong kumakain. Parang dumidede pa talaga sa nanay, baka naligaw lang. Tapos nung napunta dito sa amin, inalagaan ko na at inampon hanggang sa lumaki. At meron nga ako diyang mga videos hanggang sa paglaki ni Mimi. At nung nagkaroon nga siya ng anak, ay ito nga yung kanyang mga anak. At mga 2 weeks ago, yung namatay si Mimi dahil nilapa ng bangaw na aso. At nung maiwan ni Mimi itong kanyang mga anak, ay dumidede pa ito. So, inalagaan ko sila. Pina, pina, pinainom ko ng gatas, talagang hands-on talaga ako sa pag-aalaga sa kanila dahil dumidede pa nga yan. At nakakatuwa naman dahil nung nawala yung nanay nila, talagang parang ako yung itinuring nila na naging nanay. Kaya sa pagtulog ko, sa akin sila talaga tumatabi. Ayan, nakakaawa. Kahit sa hayop, kapag nawala ng nanay, nakakaawa talaga. At dati nung buhay pa yung nanay nila, hindi yan masyadong lumalapit sa amin kasi mailap. Feeling ko yun ang tinuturo ni Mimi sa kanila na wag muna maglalalapit sa tao. Pero nung nawala si Mimi, ayan, at kahit sa pagluluto ko ay nakabantay. Ayan, nakasunod talaga siya lagi sa akin. Binabantayan niya yung tuyo. Kahit hindi naman siya kumakain yan, pero nakabantay talaga siya sa mga ginagawa ko. Ang naiwan nga pala ni Miming anak ay 4. Nanganak siya ng 5, pero dati ko pang sinabi yun sa mga nauna kong video na nadaganan niya yung isa, kaya 4 na lang yung natira. 3 tilapia. Ayan, yung kulay ni Mingming na yan, tilapia ang tawag dyan. Pag ganyan ang kulay ng pusa nyo, ang tawag dyan ay tilapia. Tapos, mayroong kapatid silang isang itim. Yon. Akala ko dati, yung tilapia ay uri ng pusa. Yun pala ay tawag sa kulay ng pusa. Ayan, common na kulay ng pusa ang tilapia. At ganito nga lagi ang eksena sa aking tulugan. Punong-puno ng aso at pusa. Parang ako na nga yung nakikitulog sa kanila eh. Actually, dapat ay sa kwarto ako natutulog. Pero dahil naaawa ako sa kanila, wala silang kasama dito sa ibaba, ay dito na ako naglalatag ng kutsyon para meron silang kasama. Ayan, at pag naglatag na ako ng kutsyon, talagang nangunguna na talaga sila, ang aking mga aso at pusa. Nakatabi talaga sila sa akin. Ayan, nakakatuwa naman na maraming kang alagang hayop patulad ng aso at pusa. Talagang para sa akin talaga ay nakakatanggal talaga ng stress. Sa akin lang yun ha, iwan ko lang sa inyo. Siguro ang makaka-relate lang nun ay yung mga katulad ko rin na animal lovers. Mga mahilig sa aso, mahilig sa pusa. Hindi kasi lahat naman tayo ay ganon. Yung iba nga ayaw ng pusa kasi yung pusa na tumatabi sa pagtulog mo tapos nagmumotor, yung may tunog yung hinga, nako, hindi lahat ay gusto yon. Sa aso naman, merong ayaw ng aso kasi yung balahibo ba, yun, ayaw nila yung mga nagliliparan ng mga balahibo. Kaya pag may alaga kang aso at pusa, dapat ready ka doon sa ganong mga senaryo. Ayan, at kahit saan ako pumunta nga ay nakasunod ang aking mga pusa. At tulad rito sa aking tahian, nakasunod na naman sila, at kapag may ginagawa ako ay nauuna na sila doon sa pwestong aking gagalawan. Ayan, hindi nga ako makapag-umpisa ng aking gagawin dahil itong aking mga makukulit na alagang koteng ay ayan, at sila talaga ang gustong mauna diyan sa aking gagawin. Kung pwede lang ata sila na ang gumawa niyang pattern na yan, ay sila na ang gagawa. Napakakukulit talaga, although nakakatuwa talaga, pero ayan, at minsan may abala din sa trabaho. Siguro hindi lahat ay makakapagpasensya sa mga ganitong pusa, pero sa akin talaga nag-i-enjoy talaga ako dito sa aking mga alaga. Ang kulit talaga, kaya ini-enjoy ko na lang yung kanilang mga kakulitan. Kasi hindi ko naman yan pinapalo. Pinagsasabihan ko yan parang bata. Kasi
katulad ng tao ay may isip din naman yung mga yan at nakakaintindi Ayaw, din. lima. Kahit, di ba, yung mga nagtitrain ng mga hayop, kinakausap nila yung mga hayop at nakakaintindi. Totoo yun. Kapag meron kayong alagang hayop, kausapin nyo lang, nakakaintindi ang mga yan. Although hindi sila nakakapagsalita, pero naiintindihan nila tayo. Kaya, yung ibang may mga alaga, huwag niyong papaluin kapag mayroong kasalanan, kausapin niyo. Ayan, di ba? Hindi ba kayo matatanggal ang stress kapag nakikita niyo yung ganitong alaga niyo na napakalilikot? Parang bata lang yan din. Kailangan lang talaga kapag may alagang ganyan, haba lang talaga ng pasensya. And isa pa, paalala ko lang din, kapag ang inyong mga alagang pusa at aso ay matakaw, yung takaw na yung hindi nyo binibigay pero pinapakialaman, wag niyong papaluin kasi kaya yung nangingialam ng pagkain na hindi nyo binibigay ay marahil ay gutom. So, kapag ganon, bigyan nyo ng pagkain, yung tamang pagkain para sa kanila. Hindi yan mangingialam kapag busog. Busugin nyo para hindi magnanakaw. Diba? Yung iba naman kasi pag nakialam, pinapalo. Kawawa naman kasi kaya nakialam yun ay nagugutom. O diba? Ang cute ng aking mga alaga. Sila ang aking mga kasama araw-araw at nakakapagpatanggal ng stress. So, payo ko lang sa inyo kapag kayo ay medyo nagpoproblema sa buhay, mag-alaga kayo ng mga aso at pusa. Totoo, talagang malilimutan nyo yung problema nyo at mababaling yung pansin nyo doon sa inyong mga alaga. Ganyan kasi ako. At nakakalimutan ko yung mga problema. Nalilibang talaga ako sa kanila. Alam nyo ba, nararamdaman din ng ating mga alagang aso at pusa kung ano yung nararamdaman natin. Like, kung tayo ay malungkot, nararamdaman nila yan. Ramdam nila kapag tayo ay masaya. Nararamdaman ng aso at pusa kung ano yung nararamdaman natin. Totoo yan, try nyo kayang mag-alaga ng mga aso at pusa. Sa akin kasi yun lang ang alaga ko sa ngayon. Pero dati talagang mahilig talaga akong mag-alaga ng hayop. At ang pusa daw ay nakaka-sense ng mga negative energy sa ating bahay. So, kapag meron daw na mga bad vibes, tinatanggal daw ng pusa. Although, hindi natin alam kung totoo ba yon, pero wala namang mawawala sa atin kung tayo ay maniniwala. At yun daw mga bad spirit ay nakikita daw yon ng ating mga aso at pusa. At meron daw mga bad spirit na takot sa pusa. So, kung totoo yun, siguro kapag marami kang alagang pusa, walang papasok na mga negative energy o mga negative elements sa inyong bahay. O, di ba? O, di mag-alaga tayo ng maraming pusa. Sa aso naman, talagang kapag mayroong napuna yan, nakakaiba, tatahol at tatahol talaga yan. Kaya mararamdaman ninyo kung mayroong mga strangers na dadating na hindi nila kilala kasi talagang mag-iingay at mag-iingay talaga yan kapag may dumating. Kapag dumating naman yung mga kasambahay nyo, like halimbawa yung isa sa miyembro ng inyong pamilya, malalaman nyo na dumating na kasi malakas ang pang-amoy ng aso. Kahit malayo pa yan, na kahit siguro mga ilang meters pa yung kinalalagyan ng amo na dadating, naaamoy na nila yan. At nauobserbahan ko yan dito sa aking mga alaga na kahit wala pa yung mga kasamahan namin, yung mga halba, yung mga anak ko, malayo pa, pero yung behavior nila, parang nakikita ko sa mukha nila na nagiging excited sila, gumagalaw yung tenga, tas tatayo na sila, hihintayin na nila sa gate. Pero mga ilang minuto pa bago dadating yung aking mga anak. So talagang naaamoy nila kahit malayo pa kapag padating na ang isang miyembro ng pamilya. Kaya lang, kaakibat sa pag-aalaga ng mga aso at pusa, siyempre yung dapat masipag ka maglinis ng bahay kasi dudumi yan, iihi. Kaya sa akin, tinitrain ko sila tulad ng aking pusa, sa cat litter dapat sila magpupupo at magwiwiwi. Yun namang aso, kailangan sa pipad sila iihi at may isang lugar sila na doon magpupupo. Kaya dapat ay maturuan natin sila habang maliliit pa
para hindi tayo mahirapan. Yun lang guys, kung nagustuhan nyo ang video ko for today, please like and share naman at comment down below na din kayo kung ano ang nagustuhan nyo sa aking video. At kung di pa kayo nakasubscribe sa aking channel ay subscribe na kayo and pindutin nyo ang bell notification para updated kayo sa susunod ko pa mga videos. Thank you for watching!